At ang sabi sa ating balita dito ay pundit says XRP holders will become extremely rich in 90 days. XRP reacts. At ayan, ang source ng ating balita dito ay si Times Tabloid. Meron daw pong isang kilalang crypto enthusiast ang nagbahagi ng isang pahayag na talagang pumukaw sa atensyon ng lahat. Ang sabi niya, ayan, i-quote ko lamang, huwag na kayong mag-alala. Malapit na kayong maging sobrang yaman. Kaya pasabog po tayo dyan. Ang post na ito ay mabilis po na kumalat at nakakuha ng napakaraming reaksyon mula sa community. Alam naman natin na si XRP ay dumaan po sa matitinding pagsubok nitong mga nakaraang buwan. Kaya naman ang maraming market participants ay sabik na sabik makarinig ng magagandang balita. Pero syempre, hindi lahat ay sumasang-ayon sa ganitong uri ng pahayag. May mga naniniwala at mayroon ding mga labis na nagdududa. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong kwento sa likod nito. Titingnan natin kung bakit may mga analyst na nagbibigay ng ganitong timeline, bakit ang ilang holders ay nakakaramdam na po ng matinding pagod at higit po sa lahat, ano ang dalawang malalaking aktual na development na nagaganap sa background na pwede pong maging mitsa ng susunod na malaking paggalaw ng presyo. Ayan, pag-usapan po natin ang 60 to 90 days timeline at ang reaksyon ng community. Nang tanungin ang nag-post kung saan nanggaling ang kanyang kumpiyansa at kung may psychic friend ba siyang nagbigay ng timeline, sumagot ito ng direkta. 60 hanggang 90 days. Yan. Sa loob ng 2 hanggang 3 buwan ayon sa kanyang pananaw, makikita natin ang isang napakalaking pagbabago. Marami sa mga taga-suporta ang agad na naniwala at yumakap sa prediksyong ito nang walang pag-aalinlangan. Ang sabi ng isa, handa na siyang sumabay sa Agos. Habang ang iba naman ay nagpahayag na umaasa silang magkakatotoo ito sa lalong madaling panahon. Meron pong isang partikular na reaksyon na talagang nakakuha ng pansin ng marami. Isang guro ang nagbahagi ng kanyang kwento. Na ayon sa kanya, ilang taon siyang nagtuturo pero hindi sapat ang kanyang kinikita para sa kanyang mga pangangailangan. Nakikita niya sa XRP bilang isang natatanging pagkakataon o lifetime opportunity para mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Ang ganitong uri po ng kwento ang nagpapakita kung gaano kalalim ang emosyon at ang tiwala ng community sa asset na ito. Ngunit sa kabilang banda, hindi natin pwedeng baliwalain ang mga negatibong reaksyon na dala ng maraming taon ng paghihintay. Meron naman pong isang user dito ang nagpahayag na ilang taon niyang naririnig ang ganitong uri ng prediction. Ang sabi naman ng isa, halos isang dekada na silang nakakarinig ng parehong pangako ng yaman sa loob ng maikling panahon, pero hanggang ngayon ay wala pa ring nangyayari. Kitang-kita ang pagod at frustration sa community dahil sa matagal na pagka-stuck or pagkaipit ng presyo. May nagsabi pa nga na dapat nang itigil ang mga ganitong post dahil pagod na ang mga tao sa mga paulit-ulit na pangako na hindi naman natutupad. Ang iba naman ay naging mas negatibo at nag-predict na babagsak sa XRP sa 0.30 o 30 cents. Ngayon, pag-usapan naman natin ang aking personal na pananaw tungkol sa emosyong ito ng market. Ang XRP Army ay kilala po sa buong mundo bilang isa sa pinaka-loyal at pinakamalakas na community sa buong crypto space. Pero kapag ang presyo ay hindi gumagalaw habang ang ibang cryptocurrencies ay nagpapakita ng malalaking gains, natural lamang na pumasok ang tinatawag nating fatigue o pagkapagod. Kaya para sa akin, ang market ay parang isang pressure cooker. Habang tumatagal na napapanatili ang presyo sa isang mababang antas sa kabila ng magagandang balita, mas lalong naiipon ang pressure sa loob nito. Kapag ang pressure na ito ay sumabog, maaari itong magresulta sa isang napakalaking rally. Pero bago mangyari iyon, marami muna ang susuko.
ang mga negatibong reaksyon na nakikita natin ngayon ay patunay na marami na ang nasa dulo ng kanilang pasensya. Ngunit sa mundo ng finance, ang oras na kung kailan ang karamihan ay pagod na at sumusuko na, dito po madalas nagaganap ang hindi inaasahang pagbaliktad ng trend. Ngayon ay hindi natin kailangan ng mga psychic o mga hula para magkaroon po ng kumpiyansa. Ang kailangan nating tingnan ay ang mga fundamental facts. Huwag tayong magpadala sa emosyon ng mga post sa social media, maging ito man ay sobrang bullish o sobrang bearish. Ang 90-day timeline ay isang opinyon lamang ng isang individual. Ngunit ang mga totoong pangyayari sa industriya ang dapat nating bantayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang Ripple at saka ang Flutter Wave mega deal ngayon pong June 2026. Kung iiwan natin ang mga usapan sa social media, mayroong dalawang napaka-aktwal at konkretong development na naganap kamakailan lang na pwedeng panghawakan ng bawat holder. Una na rito ang opisyal na pagpasok ng Ripple sa isang equity stake sa Flutter Wave noong June 16. Para sa mga hindi po nakakaalam, ang Flutter Wave ang pinakamalaking payments processor sa buong continent ng Africa. Ang deal na ito ay nagkakahalaga po ng humigit kumulang $3.2 billion. Sa pamamagitan ng strategic investment na ito, opisyal nang pumasok ang XRP Ledger, ang Ripple Payments System at ang bagong RLUSD stablecoin sa loob ng network ng Flutter Wave. Isipin po ninyo ito, ang Flutter Wave ay isang dambuhalang network na nakaproseso na ng mahigit $50 billion na kabuuang transaction. Ang pagsasanib pwesang ito ay nangangahulugan na ang teknolohiya ng Ripple at ng utility ng XRP ay direktang magagamit sa isang napakalaking market na nangangailangan ng mabilis at murang cross-border payments. Ngayon, dito natin makikita ang totoong kahalagahan ng utility ng XRP Ledger. Ang aking pananaw po sa Flutter Wave deal na ito ay napaka-bullish sa long-term structure. At ang tanong ay bakit? Dahil hindi lang ito basta balita o hype. Ito ay aktual na volume na papasok sa ecosystem. Kapag ang isang network na nagpuproseso ng bilyong-bilyong dolyar ay nagsimulang gumamit ng XRP Ledger at RLUSD para sa kanilang mga transaction, lumilikha ito ng organic demand para sa asset. Isipin po ninyo ang isang malaking tulay o isang super highway ng finance. Ang Flutter Wave ang nagmamay-ari ng mga kalsada sa Africa at ang Ripple naman ang nagbibigay ng sasakyan at gasolina sa pamamagitan po ng XRP at RLUSD. Ang paggamit ng stablecoin na RLUSD ay isang napakatalinong hakbang dahil inaalis nito ang takot ng mga institution sa volatility ng crypto. Habang sa XRP naman ang nagsisilbing bridge asset sa background para sa instant settlement. Ito ang uri ng integration na nagbibigay po ng tunay na halaga kay XRP. Hindi ito isang bagay na magpapasabog po sa presyo sa loob lang ng isang gabi. Pero ito ay nagtatayo ng isang napakatibay na pundasyon na magpapakita ng epekto sa mga darating na buwan. Sunod ay pag-usapan naman po natin dito ang Clarity Act at saka ang legislative calendar. Ang ikalawang malaking catalyst na dapat po nating bantayan ay ang pag-usad ng Clarity Act sa United States. Noong May 14, ang panukalang batas na ito ay matagumpay na nakapasa sa Senate Banking Committee sa pamamagitan po ng 15-9 na boto. Sa katunayan, ang bill na ito ay opisyal nang nakaupo sa Senate's legislative calendar at naghihintay na lamang ng pinal na deliberation at botohan. Ang pangunahing layunin po ng Clarity Act ay magtatag ng isang malinaw na federal structure na maghihiwalay po sa jurisdiction o oversight ng SEC at saka CFTC.
CFTC pagdating sa mga digital assets. Kung matatandaan ninyo, noong nakaraang March, opisyal na pong classify ng SEC at saka CFTC sa XRP bilang isang commodity. Sa oras na ang Clarity Act ay tuluyang maging batas, ang status na ito ng XRP bilang isang commodity ay sisimentahan. Yan, ito po ay sisimentuhan. Yan, sa ilalim ng mismong federal law ng United States. Ito ang tuluyang mag-aalis sa natitirang regulatory uncertainty na pumipigil sa mga malalaking institusyon ng Amerika na pumasok ng todo kay XRP. Sa aking pananaw tungkol po dito sa Clarity Act ay ito po ang tunay na masasabi kong holy grail para sa buong crypto industry sa Amerika, partikular na po kay XRP. Ang kawalan ng malinaw na batas ang naging pinakamalaking harang o checkpoint para sa mga institutional investors sa loob ng maraming taon. Walang malaking bangko o pondo ang gustong mag-invest ng bilyong-bilyong dolyar sa isang asset na pwedeng mademanda anumang oras dahil po sa malabong regulasyon. Ngayon, kapag ang Clarity Act ay naging ganap na batas, para nitong binigyan ng green light o go signal ang lahat ng mga Wall Street firms. Ang katotohanang nakaupo na ito sa legislative calendar ay nangangahulugan na nasa final stages na tayo ng laban na ito. Bagamat ang mga legislation sa gobyerno ay madalas na mabagal at hindi po sumusunod sa ating gustong 90-day timeline, ang direksyon na tinatahak nito ay malinaw. Ang legal status ng XRP bilang isang commodity ay magiging protektado na ng batas. At kapag nangyari po iyon, ang pagpasok ng mga bagong capital o institutional money ay magiging mas madali at mas mabilis. Sa kabuuan, ang pahayag na ang mga XRP holders ay magiging labis na mayaman sa loob lamang ng 90 days ay isa pong uri ng hype na madalas nating makita sa social media na nagdudulot ng magkahalong emosyon. Pag-asa para sa mga bago at pagkapagod naman para sa mga matagal ng holders. Ang emosyon ng community ay nahahati po sa pagitan ng mga nagnanais ng mabilis na pagbabago at ng mga napagod na sa mahabang paghihintay. Ngunit kung aalisin natin ang ingay sa social media at titingnan po ang mga aktwal na kaganapan ngayon pong June 2026, makikita natin na may dalawang napakalaking haligi na sumusuporta sa kinabukasan ng XRP. Ang Flutterwave equity stake na nagdadala ng XRP Ledger at RLUSD sa isang network na may $50 billion volume at ang Clarity Act sa Senate calendar na magbibigay ng panghabang buhay na legal certainty sa asset. Ang dalawang development na ito ay hindi po nagbibigay ng garantiya na magkakaroon tayo ng biglaang yaman sa loob ng eksaktong 90 days. Ngunit nagbibigay ito ng isang napakalinaw at matibay na dahilan para manatiling nakatutok sa kalendaryo. Ang tunay na adoption ay nangyayari na sa background at ang mga tunay na catalyst na ito ang magpapasya sa susunod na takbo ng market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.